So, todo depensa si Senadora Amy na ang kapatid niya ay walang kinalaman sa pagpapalaya kay De Lima. Okay, temporary pa lang naman yan mga ate at kuya kasi nga nagpiyansa pa lang. Hindi pa tapos yung kaso, hindi pa siya acquitted. Magde-decide pa rin yung lawyer, yung hukom, di ba? Or huwes. So, pero ang sabi po ng isang abogado, at baka kilala nyo din, kasi 'di ba drug case nga, sabi ko sa inyo kahapon, drug case yan, malabo yan na makapagpiyansa. Pero dahil mahina nga yung kaso, yun yung exemption. Humina yung kaso kaya siya nakapag-bail. Bakit humina? Kasi nag-recant yung mga testigo. Yung mga testigong mga, 'di ba? Mga nakakulong na, even yung kanyang mga bodyguards umamin, yung Junel, yung sino pa yun, kung sino-sino, right? Mga drug lords umamin na may contact sila, may contact sila kay Madam, kay De Lima, nagbigay sila ng campaign donation or pera, drug money, kung ano man yun. Ang karamihan sa mga testigong yun bumaliktad. At dahil nga po sa pagbaliktad ng kanilang statement, at dapat nga, sabi nga ng isang abogado, dapat talaga itong mga nagsisinungaling sa korte, whether nagsisinungaling ka nung simula o ngayon ka nagsisinungaling kasi binago mo yung iyong statement dati, dapat matindi na ang parusa para matakot ang mga testigong magsinungaling. Kasi kung ganyan nga po na nagpapalit ng statement ang mga testigo, tapos ang parusa halimbawa ay parusang reclusion perpetua or habang buhay na pagkakakulong, worse, kahit mga 30 to 50 years lang kasi yung reclusion perpetua, ganun na rin halos no? Hindi mo naman pwedeng parusahan ng parusang kamatayan, pero why not, di ba? Subukan mong magsinungaling sa korteng ito. Pag nalaman namin sisinungaling ka, ibitay ka. Ewan ko na lang kung may magpalit pa ng statement or maybe malaking penalty. Halimbawa, pag nagsinungaling ka, kalahating milyon ang kaya lang syempre pag mayayaman din laindahin yan. Pero yung mga mahihirap na mga testigo, matatakot talagang magbayad ng kahit anong ways para mapigilan yung pagsisinungaling ng mga testigo. Dapat gawin ng sistema natin, ng justice system. Kaso mo hindi ganyan. Pinapayagan ang recantation, pinapayagan ang pagpapalit ng testimony. Kaya humina yung kaso. Kaya nakapagpiyansa. At dahil nakapagpiyansa, malamang sa alamang makakalaya na rin yan kasi mahina na nga yung kaso. Kaya nga nakapag-bail kahit drug case yun eh. So, may nakapag-predict na nito. Yun nga, nabumingo na si Queen Boljaquera, makakalabas si De Lima during kuting. Hindi natin to inasahan mga ate at kuya, na mangyayari tong mga to, babalik ang droga, makakalaya yung may kaso sa droga, lumalala ang corruption. Nangyayari sa panahon ni Kuting na nangakong may continuity noon. Sama-samang babangon muli, yung pala ang babangon muli, hindi mga Pilipino, kundi mga dilaw ang bumangon muli. Sama-sama silang bumabangon ngayon. Ayan, uingay ni Trililing, tuwang-tuwa si Sisa, nag-iingay na rin si Drilon. Nagising si Drilon, di ba? Ang tahimik niya nung mga nakaraang buwan. Nagising na ulit. Ingay na rin ito. Nga pala, sasampahan ng kaso ni Leila de Lima si Pangulong Duterte, ha? Kung di natin madiscuss dito, sa harapan tayo mag-usap patungkol dyan. Or doon natin pag-usapan. So, ito po yung pahayag ni Senadora Amy kasi sabi niya, walang kinalaman ng kanyang kapatid. Ay, bakit nga ganito ang nangyayari sa administrasyon ng kapatid mo, Senator Amy? Mawalang galang na. Belated happy birthday. Ba't ganito ang nangyayari, di ba? So, eto po yung post. Teka lang. Ito yung post ng SMNI patungkol sa pagtatanggol ni Senadora Amy. Pero may point siya dito mga ate at kuya, ha? Maganda naman yung point niya. Kaya lang parang 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 pangangatwiran lang, right? Pangangatwiran na lang. Pero may point. Pansamantalang paglaya ni De Lima, isang patunay na hindi kailangan ng International Criminal Court na makialam sa sistema ng hustisya ng Pilipinas. Kasi po, kung yung justice system ng isang country hindi na gumagana, kailangan pong lumapit ng mga, 'di ba, ng mga tao sa International Criminal Court na. Halimbawa, hindi na gumagana. Ang tanong, gumagana ba ang justice system sa Pilipinas? Gumagana pero pabor sa mayaman, 'di ba? So, ito daw ang proof na
Gumagana, salamat Ate Leticia. Gumagana daw ang ating justice system, may 'di ba may hustisya daw sa Pilipinas. Yan nga, kahit na 'di ba kung talagang pini-persecute si De Lima, hindi siya makakalaya o nakalaya. So, hindi dapat pumasok ang ICC. Yun ang point. Kasi nabanggit mo na rin lang, Senator Amy Marcos, aware na aware ka yata na ang paglaya ni De Lima ay pwedeng maging dahilan ng pagpasok ng ICC. Or ang paglakas ng mga dilawan ngayon sa panahon ng kapatid mo. Mukhang nadulas ka doon. Nababanggit mo na ang ICC. Parang okay ha, may balak pala kayong pumasok dito sa Pilipinas ha, o ito ang patunay. Aware din siya na may balak, di ba, mag-intervene ang International Criminal Court sa Pilipinas para makulong si Pangulong Duterte at mabitbit palabas. Ito yung gagamitin nilang depensa. Maganda namang defense actually mga adat kuya, na nakalaya si De Lima as proof na meron tayong functioning na justice system. O ang ating korte ay isang korte ng batas at katarungan, walang kinalaman o kinikilingan sa mga personalidad nga ba. O anumang ingay sa politika, ang piyansa ni dating Senator De Lima kahapon ay patunay dito. Ito ay nagpapatibay sa kanyang posisyon mula pa sa simula na ang ICC ay walang jurisdiksyon sa mga Pilipino, lalo na kay PRRD. So aware si Senadora Amy na ang target ng ICC si PRRD. Kasama na rin yung si sino ba yun? Yung Vitaliano Aguirre, 'di ba? Lahat ng tumestigo laban kay De Lima, mga politikong bumabanat just like Sexal Panelo, yan si Spokes Harry Roque, lahat ng kumalaban kay De Lima. Delikado yan na ngayon na nakalaya siya. In fact, magsasampa na nga ng kaso laban kay PRRD. Wala itong karapatan na makialam sa sistema ng katarungan sa ating bansa. Ayan. And then, tingnan nyo po itong video ha. Wala daw kinalaman. Yun, kumbaga parang ano lang, pinapatunayan ni Senadora Amy na gumagana yung batas sa Pilipinas. Kasama dun sa sinabi niya ay yung pagtatanggol nga sa kanyang kapatid na hindi raw, na wala daw kinalaman sa pagpapalaya. Kasi totoo naman yan mga ate at kuya, na hiwalay ang judiciary, yung korte, sa executive department ng kapatid ni Senadora Amy. Wala dapat pakialamanan yan, pantay-pantay ang power. Hiwalay din yung legislative, di ba, yung nandun yung mga senador at saka yung mga kongresista o congressmen. So dapat walang pakialamanan yan. In fact, ang pinaka-powerful sa tatlong yan, hindi yung kay PBBM na department na branch, kundi yung legislative, kasi nasa kanila yung power of the purse. Diba sila yung nagde-decide kung magkano ang ilalagak na budget sa Korte Suprema, sa sangay ng pamahalaan ni PBBM. Kaya kapag kalaban mo ang legislative department, tanggal ang budget mo or bababaan ang budget mo. Look at what happening to VP Sara now. Diba? So yan ang pinaka-powerful, hindi itong executive department ni Kuting. At talaga namang wala siyang power. Ewan ko sino may power. So dito pinasalamatan po ni Madam Laila De Lima si PBBM. O, panoorin yung video. Yung Marcos administration po, sinasabi po nila po na the justice system is working in the Philippines, and in response to your latest legal victory, Justice Secretary Crispin Remulla, this is po yung statement niya. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the beginning, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. Any reaction na po sa statement po ni Justice Secretary? I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman, as somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in the people. So judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has its legitimate standing in the scheme of things. So tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. You know, when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will be, will happen. And kasi nga, I always knew that while the former president was in power, I will not be set free, because my persecution was his project. Huh? So how can I be set free
during his term. So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga. At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya. At Nasa iba sa... thank the administration. Yun. as they deem fit. And reaction lang po sa statement po ni Justice Secretary. I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang. Pasalamat siya sa Marcos administration. Okay, walang kinalaman si PBBM pero ina-anticipate na pala niya mga ate at kuya na pagpalit ng paglabas ni PRRD kahit kaninong administrasyon ang uupo, kahit nangako pa ng continuity ng nasimulan ni PRRD, ay makakalaya siya. So, tama yung sinabi kanina ni Ate Ira, no? It's part of their grand plan. Election pa lang, campaign seasons pa lang. Oh? Ay sabi niya, umaasa siya eh sa bagong administrasyon, no? May pag-asa daw na bakit ka nakaramdam ng pag-asa, Manay, na makakalaya ka? Eh ang pangako ni PBBM itutuloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte. Ang pagpapalaya sa iyo ay pagkontra sa nasimulan ni PRRD. Ngayon nakalabas ka, anong mangyayari? At saka Manay, anong masasabi mo ngayon? Kalat na naman ang droga, balik Pinoy na naman. Balik Pinoy administration, malapinoy nga eh, di ba? Malapinoy ang administration ngayon. Oh. So anong sinasabi mo, Senadora Amy? Nagpapasalamat si Manay Laila sa administrasyon ng kapatid mo sa kanyang paglaya. Oh. So sabihin mo walang kinalaman ng kapatid mo, maybe. Walang kinalaman ng kapatid mo. What about si Ahas? What about yung pakikialam ng Anemika? Gusto nyo ng proof? Eto oh, sinulat na nga sa article mga ate at kuya. Dali. Ay, teka lang. Pakita ko sa inyo ha. Na isa yan sa mga parang special request ng Anemika sa administrasyong Kuting. O eto. Parang ano na lang yun eh, parang palusot na lang. Although tama, may point na, di ba? Ngayon na nakalaya si De Lima, ibig sabihin gumagana ang aming justice system sa Pilipinas. Hindi talaga dapat pumasok. Mapipigilan ba ang pagpasok ng ICC ngayong nakalaya na si De Lima? At hindi ba kayo kinakabahan? At dapat kayong kabahan para sa mga Pilipino. Ito po yung US officials optimistic Marcos Jr. will free De Lima with diplomatic push. Kaunting pressure malamang, kaunting tulak pa. Request talaga. Diplomatic push na sabi. Oh. The heads of the US Senate Appropriations blah 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 and blah 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 for international development have expressed the optimism that the next government administration will look kindly at detained. Bakit nakikialam ang Anemika at may say ang Anemika sa kung sino ang dapat makulong at hindi dapat makulong sa Pilipinas? Bakit may say sila sa mga dapat maging trabaho ng Pangulo? Oh. Subcommittee chairman blah blah blah. Ayan, pinag-usapan yung nagtanong patungkol sa kaso ni De Lima. Power, a former US blah 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 in the UN responded in the affirmative that then went on to say what she knew about the De Lima's detention. She's been imprisoned 5 years. 6 years na nga, di ba? Duterte's vengeance against her. Paghihiganti lang daw ni PRRD ang nangyari. Pinagbibintangan nila si PRRD at yan din ang tono ni De Lima ngayon, Senadora Amy. Pinagbibintangan ang tinuturing mong parang tatay at sinasabi mong very much kaibigan mo na siyang utak sa pagpapakulong kay De Lima. Again, hindi nakikialam si PRRD sa nangyayari sa judiciary. Sakop ng judiciary yung kaso ni De Lima. Anong pakialam ni PRRD? Nanonood lang siya. Okay, alam mo pagtatanggol si PRRD. Siguro nahiya lang si Senadora Amy. May request ang Anemika. Oh. Umaasa ang US officials na mapapalaya si De Lima. Anong klaseng pangulo tayo na ang dali-daling i-persuade ng foreign powers kung ano ang dapat niyang gawin? Anong klaseng presidente ang kapatid mo? Senator Amy Marcos. At paano mo ipagtatanggol si PRRD
ngayong nagtagumpay ang Anemika, 'di ba, sa pagpapalaya kay De Lima. Ano kayang gagawin ni Senadora Amy? Hindi ba siya natatakot sa paglaya ni De Lima? I-comment nyo sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.